pinagpipistahang kwento tungkol kay Nadine Lustre at sa kanyang banyagang boyfriend na si Chris Barrio na nasa Siargao, di ba? Alam mo, pangalawa na lang to na ulit-ulit na lang itong mga kwentong to. Noon pong panahon na magkarelasyon, sina Nadine Lustre at James Reid, ganito rin ang kwento, Romel. May mga nagpapadala ng mga video at mga posts kay Nadine na sinasabing, oy, alam mo ba, pag hindi ka niya kasama, may ibang kasamang babae si James Reid. Ganon. At ganyan din ngayon kay Chris, di ba? Anong point mo? Naku, eto na nga, mabuti na lang kamo ito si Nadine. Hindi siya nabubuhay sa nakaraan. Alam mo yun, ay, marunong siyang magbasa, marunong siyang makiramdam, at higit sa lahat, kilala niya ang kanyang nobyo. Kaya ay hindi siya naniniwala sa mga ganyan-ganyan kasi nga daw, di ba, Nay, dahil ang boyfriend niya ay foreigner, natural lang daw, di ba, likas naman sa mga foreigner, Nay, na may mga barkadang babae. At walang kaibigan. May kabarkada rin siyang lalaki. At walang krimen doon. Kaya lang, ang laging isinusumbat kay Nadine ng ating mga kababayan, lalo na yung kanyang mga nagmamalasakit na tagahanga. Ganito rin noon, ipinagtatanggol mo rin si James Reid. Pero ano nangyari? Di ba nagising ka na lang isang umaga, totoo palang niloloko ka lang, parang ganon. Ang sagot naman doon ni Nadine, may mga tao kasi na ang akala ay mas kaya nilang dalhin ang relasyon ng mas maganda kaysa sa kanila ni Chris. Yun ang kanya, di ba? Tama lang na ipagtanggol niya ang kanilang relasyon ni Chris, pero kung minsan siguro, kailangan aware din siya. Di ba? Aware din siya na pwedeng mangyari ang isang bagay habang wala siya doon sa isla. Yun lang naman ang di ba? Pero itong batang ito may sariling paninindigan ito. Di ba? Hindi siya agad nakikinig. Tama. At saka tama rin naman yung meron, kaya lang nilalagay nyo ng level yung sino bang nagsabi nito? Haters to, basher ito, dapat ko ba itong patulan? Meron siyang gano'n, ang galing. Nag-iisip siya. Kasi kung iba-iba lang yan, naku, gera na yan. Alam mo, yun ang maganda kay Nadine. Alam niyang ihiwalay yung mga totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. At yung mga tao na walang iba, kunding mangwasak lang, di ba? Mangwasak lang. At sinasabi pa na, ano ba yan, habang wala ka dito at nasa Manila ka, habang tumatanggap ka ng award mo, yung jeep mo pa ang ginagamit nitong si Chris, at saka nung, Mary Lou ba yun? Kung sino man yun. Namamasyal daw sa buong isla, paikot-ikot. Nakakaano naman, di ba? At ako naman, kung ako naman si Chris, ba't ko naman pakikita sa lahat? Na nakikipagkita ako sa ibang babae, kumanloloko rin lang ako. Natural, magtatago ako. Pupunta ako sa ibang isla. Doon ko kakatagpuin yung babae. Di ba? Kalokohan naman. Ipapakita mo pa sa madla, di ba? Nakakaloka. Tama lang si Nadine na paniwalaan niya kung ano yung sinasabi ng puso at isip niya. Ganun yon. At saka diba na meron tayong instinct naman, diba? Lalo sa magkarelasyon. True. Pag wala ka naman nararamdaman, huwag kung gumagawa ng kwento, hindi ka maniniwala sa anong lahat. At saka mukhang kakilala niya naman yata yun kasi diba magbabarkada. May barkada silang babae, may barkada silang lalaki, ganun. Yung instinct na tinatawag natin, yan po yung pandama ng babae na kahit wala pang bumulong o magsulsul sa kanya, ay kusa niyang nararamdaman. Yun yon. Pero kahit 1,000,000 pa ang bumulong at magsulsul sa kanya na niloloko lang siya ng karelasyon niya, hindi dapat yon paniwalaan. Kasi hindi naman niya nararamdaman. Diba? Ganun yon.